Okay, so purihin ng Panginoon. Sa umaga po ito, tunay na nagagalak ang Panginoon sapagkat sa umaga ito'y muli nasumpungan niya tayo dito sa kanyang templo at nahahanda lagi na mag-aral at magpuri sa kanya. Purihin ang Diyos. At sa lahat ng mga nanonood sa bidyong ito, isang magandang umaga mula sa Panginoon. At tunay nga po nawa ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo habang tayo ay nabubuhay. Maraming salamat at sa umaga ito hayaan natin na tayo mapagpala ng salita ng Diyos sapagkat sinasabi ng Panginoon Kristo, man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out in the mouth of God. Ngayong umaga, hayaan natin na ang ating mga kaluluwa ay kumain ng salita ng Panginoon na ating pagbulayan ngayong umaga. Purihin ang Diyos. At sa oras na ito, kung kayo ay mayroong mga Biblia sa inyong mga tahanan, buksan natin ang banal na kasulatan sa aklat ng Santiago chapter 1. Chapter 1 beginning verse 19. Aklat ng Santiago, chapter 1, beginning verse 19. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay walang iba, kundi ang pakikinig at pagsasagawa. So, ang binabasa nating Bible ay topical Bible, no? Narito na ang mga topic na dapat pag-usapan. At ang pamagat dito ay ang pakikinig at pagsasagawa. Okay, basahin natin. Santiago 1:19 hanggang 27. Hanggang 25. Ang sabi rito, tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natatanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakakalimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Okay, purihin ang Panginoon. Palakpakan muna natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Dito pag-aralan natin mabuti. Pag-aralan natin mabuti. Sapagkat sa panimula ng topic na ito ay mayroong salita dito na tandaan ninyo ito mga kapatid, kung minamahal, matuto kayong makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Sa verse 20, sapagkat ang galit ay di nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ayan. Una, para maintindihan natin ang ating binabasa, alamin natin, no? Alamin natin ang pangungusap sa Biblia. Sino ba ang kinakausap ni Apostol Santiago? Kanino ba naka-address
ang mga pananalita na ito ni Apostol Santiago. Alam mo kung minsan, kapag ang isang tao, lalo na kapag ang pastor o kaya yung mga elders na nangangaral ng salita ng Diyos, hinahanapan ng mga miyembro. Oras na ang isang pastor o isang elders o mga matatanda sa iglesia ay dumating sa punto na ang kanyang mga tinuturuan ay matigas ang ulo. Hindi mawawala na sa malaking pagmamalasakit ng mga elders o kaya mga pastor sa mga miyembro ay hindi maalis na sila ay magagalit kapag sila ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, sapagkat ang pastor o ang mga elders ay mayroong pananagutan sa bawat mananampalataya na sila ay hubugin sa tama at huwag pabayaan. Kaya nga tinawag na pastor ang pastor, sapagkat ang pastor ay tagapangalaga ng tupa. At ang tungkulin ng pastor, kapag ang isang tupa o ang isang mananampalataya ay naliligaw ng daan, naliligaw ng kanyang kaisipan, tungkulin ng pastor na ito'y itutuwid. At kapag hindi siya sumusunod, hindi maalis na ang pastor ay nagagalit, sapagkat labis ang pagmamalasakit niya sa tupa na ito'y huwag mapahamak. So dapat maintindihan ito ng mga nakikinig at mga nagsasalita. Kapag ang isang pastor ay nagagalit, naroon ang paghatol ng mga nakikinig. At tingnan mo nga yan, hindi niya sinusunod ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia na dahan-dahan kayo at huwag agad. Dahan-dahan kayo sa magsasalit at huwag agad magagalit. Tingnan mo, hindi niya sinunod. Pastor pa naman siya. Hindi niya sinusunod. Dapat nating maintindihan ang pangungusap sa Biblia. Kaya nga marami ang nagbabasa ng Biblia hindi naiintindihan. Kaya delikado. Sa halip na mapanuto ang buhay, humahantong siya doon sa panghuhusga. Ang kinakausap dito ni Apostol Pablo ay walang iba kundi ang mga tinuturuan. Hello. Ang mga salitang ito na sinasabi ni Apostol Santiago, nang sabi diyan, tandaan ninyo, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Ito'y address sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Subalit hindi maiwasan na sa paghahayag ng salita ng Diyos kung minsan ay mayroong mga bagay na sinasabi ang naghahayag ng salita ng Diyos na tumutumbok, tinatamaan ang mga nakikinig. At ang tendency niyan, kapag hindi naintindihan ng mga nakikinig, kasi wala siyang spirit of submission, mauuwian sa magagalit sa nagsasalita, sapagkat inaakala niyang pinaparinggan siya. Ito ang sinasabi ni Apostol Santiago. Dahan-dahan, tandaan ninyo, mga kapatid, kung minamahal, matuto kayong makinig. Number 1, matuto kayong makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Kapag tinamaan, maraming minsan sa Bible study ay kapag nasaling, kapag nadaanan ang kanilang mga pride, ay nagagalit sila sapagkat hindi nila naunawaan. Akala nila patama ito sa mga bagay na ginagawa nila. Kaya nagagalit sila sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. So ito ang itinuturo. Ito ang itinuturo ng Apostol Santiago sa lahat ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Saan ka man naroon sa magang ito? Halimbawa man na mayroong tayong mabanggit dito na laban sa iyong mga ginagawa.
Matuto tayong makinig. At huwag tayong magsasalita na kung ano-ano. At huwag tayong magagalit. Sapagkat iyan ang paraan ng Diyos para ang tao'y maligtas. Ipangaral ang katotohanan. Hindi madaling tanggapin ang katotohanan kung tayo'y nabubuhay sa kamalian. Kailangang may pakiusap. May tinuturo si Apostol Santiago na ang bawat isa'y matuto makinig, dahan-dahan magsalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay hindi makakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. At sabi diyan, kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa iyo. Sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Yan. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ito ang problema ng maraming tao kung bakit kahit anong gawin mo pangaral ng salita ng Diyos ay hindi nababago ang buhay, hindi nababago ang pananaw, sapagkat nagkasya na lang kung ano ang pumasok sa isip nila mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Kung anong pumasok sa isip nila, kung ano narinig nila, kung ano na tutunan nila, hanggang doon na lang sila. Hindi na nila binigyan ng puwang ang salita ng Diyos na maghari sa kanilang mga buhay. Kaya't kapag narinig nilang salita ng Diyos, kaagad nilang tinatanggihan, kaagad nilang nire-reject ang salita ng Diyos. At hindi pa nakuntinto sa pag-reject, kundi makarinig ka pa ng mga panlalait na hindi magandang salita, panghuhusga mula sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan, at hanggang sa tuluyan na magalit at mauwi sa puot. Kaya ang mga lingkod ng Diyos na nagpapayag ng salita ng Diyos ay nakakaranas na mga pag-uusig. Subalit kung ang mga nakikinig ng salita ng Diyos ay matuto lang makinig, maging manahon sa pagsasalita kung mayroon silang mga bagay na hindi nalalaman, mahinahon sa pagtanong ng mga bagay na dapat nilang maintindihan, at huwag magagalit, magiging madali ang pagbabago ng bawat mananampalataya. Magiging madali ang pagbabago ng buhay ng bawat tao. Dito sa verse 22, ang sabi niyan, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Okay. Ito ang sinasabi ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay pinapakinggan lamang natin at hindi sinasagawa, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Ang oras mo ngayon sa pakikinig ng salita ng Diyos, nawawalan ng kabuluhan. Ang oras mo sa pag-upo sa harapan ng pulpito ay nawawalan ng kabuluhan, sapagkat nakikinig ka lang, pero wala kang hangaring sundin ang mga bagay na iniuutos ng Diyos. Sa verse 23, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalimutan ang kanyang ayos. So ito'y nahalintulad. Ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa ay halintulad sa isang taong naharap sa salamin. Sa pagharap niya sa salamin, nakita niya na mayroong siyang dumi sa muka. Pero hindi niya pinansin. Umalis na lang. Nakalimutan na niya na hindi maayos ang hindi maganda ang kanyang ayos. So ganun din sa taong nakikinig at hindi nagsasagawa ng salita ng Diyos. Pagkatapos na marinig ang salita ng Diyos, tatalikod, hahayo, subalit ang kanyang narinig ay hindi naman ipinamuhay. Nakalimutan niya kung ano ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya hindi nababago ang kanyang buhay.
Ngayong umaga, nais ba nating mapagpala tayo ng Panginoon? Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa verse 25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakakalimot. Ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Okay? Ang salita ng Diyos ay tapos. Wala itong pasubali. Ha? Iisa lang kung nais nating pagpalain. Kung nais nating pagpalain tayo ng Diyos, kinakailangan araw-araw saliksikin natin. Saliksikin natin ang kanyang salita. Alamin natin ang kanyang mga kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, doon lamang nagkakaroon ng pagkakataon ng isang taong lumaya sa kasalanan. Paano ka lalaya sa kasalanan? Kung ang ginagawa mo ay ang alam mo ay tama, dahil hindi mo alam ang utos patungkol diyan sa bagay na yan. Pero kung alam mo ang kautusan, pagkatapos mong malaman, ay susundin mo sapagkat ang Diyos mismo ang nag-utos. Sigurado, yan ang sinasabi ni Apostol Santiago, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Okay, patungkol sa pagpapala, alam ninyo, mga giliw na nakikinig ng salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi nang aakit. Ang Diyos ay hindi nang aakit ng kayamanan. Bagamat alam ng Diyos, nais ng Diyos na ang mga naglilingkod sa Kanya ay guminhawa ang buhay. Kapag tayo ay sumunod sa Diyos, automatic yan. Pagpapalain ka ng Panginoon sa lahat ng iyong gawain. Pero bakit? Mayroong mga katanungan na dapat ipasok. Bakit ang mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa, bakit higit pang pinagpapala? Bakit ang mga namumuhay sa kasamaan? Bakit ang mga tao na patuloy na gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos? Bakit nananagana ang buhay? Alam niyo, dapat natin maintindihan na ang dyablo, ang kanyang misyon ay linlangin ang mga tao. Ang dyablo, ang kanyang misyon ay itrap niya ang tao. Mabitag niya ang tao para masilo niya patungo sa impyerno. Pero ang Diyos, walang ninanasa ang Diyos kundi ang tao ay akayin sa tama para magkaroon ng kaligtasan. Yan ang misyon ng Diyos sa buhay ng maraming tao. Ang tao ay dapat maligtas. At ang misyon ng dyablo, ang hangad ng dyablo na ang lahat ng tao ay madala niya sa impyerno. Ano ang bitag ng dyablo? Para ang tao ay madala niya sa impyerno. Ang bitag na ginagawa ng dyablo ay walang iba kundi kamukha nung sinabi ng dyablo sa Panginoong Jesucristo. Sa aklat ng Matthew chapter 4, beginning verse 4, no? Mababasa natin doon na nag-offer ang dyablo sa Panginoong Jesucristo ng kayamanan. Ang sabi niya sa Panginoong Jesucristo, dinala niya sa mataas na taluktok ng bundok at sinabi niya, pinatanaw ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan. Ang sabi ng dyablo,
ibibigay ko sa iyong lahat yan. Ang kayamanan ng sanlibutan ay ibibigay ko sa iyong lahat yan. Kung magpapatira pa ka lang at sasamba sa akin. Yan ang offer ng diablo sa Panginoon Kristo. Offer na hanggang ngayon ay umiiral sa mga tao. Subalit ang pakana ng diablo ay hindi nagtagumpay sa ating Panginoon Kristo sapagkat alam ni Kristo kung ano ang mas mahalaga. Kaya ang sabi ng Panginoon Kristo, lumaya sa Satanas sapagkat nasusulat, ang Diyos lamang ang sasambahin mo. So kung maraming mga tao na gumagawa ng masama at nakikita mong pinagpapala, ang kayamanan na yan ay hindi yan nagmumula sa Diyos, kundi yan ay nanggaling sa diablo. Una sa lahat, hindi naman tumututol ang diablo na makinig ka ng salita ng Diyos. Subalit mayroong ibinubulong ang diablo sa bawat taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ng diablo, sige, makinig ka lang. Subalit huwag mong susundin. Yan. Yan ang tinig ng diablo. Pakinggan mo lang para wala silang masabi sa iyo. Pero ang lahat ng sinasabi nila, huwag mong susundin. Okay? Ngayon, kapag sinunod mo ang tinig na yan na bumubulong sa iyo, napagpapala ka, subalit ang pagpapalang iyan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon Kristo sa aklat ng Matthew chapter 16 verse 26 na ano ang mapapala ng isang tao, makamtan niya ang buong sanlibutan kung mapahamak naman ang kanyang buhay. Naunawaan ba natin ang mga salitang ito? Kaya maraming tao ngayon, maraming mga nangangaral ng salita ng Diyos, ang ipinapangaral nila, laging pagpapala, laging pagpapala. Kasi kapag ang tao ay pinagpapala, laging puro tithes, puro malalaki. Kapag pinagpala ng mga tao, malaki ang ibinibigay ng mga tao sa simbahan. Yan ang gustong-gusto ng mga pastor. Yung prosperity gospel. Hindi masama na ipangaral mo ang pagpapala. Pero mas mahalaga na ipangaral mo natin ang kalooban ng Diyos patungkol sa pagbabago ng buhay. Mas mahalaga na malaman ng tao na mas matimbang ang kaligtasan kaysa karangyaan sa buhay sa mundong ito. Subalit, hindi rin naman natin maitatakwil na kapag ang isang tao ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay nalulugod. Ang Diyos ang may-ari ng pilak, ginto, lahat ng bagay sa daigdig na ito. Ang Diyos ang may-ari niyan. Kaya kapag nakita niya ang kanyang anak na lubusang sumusunod sa kanya, hindi pa man humihingi, hindi pa man dumadalangin, ay ibinibigay na ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Iba ang pagpapala na mula sa Diyos at iba ang pagpapala na mula sa diablo. Iba ang kayamanan na nagmula sa Diyos at iba ang kayamanan na nagmula sa diablo. Dalawang uri ng tao na naglilingkod sa Diyos. Ang isa ay sumusunod sa salita ng Diyos at ang isa ay hindi sumusunod. Pero parehas na guminhawa ang buhay. So, dapat nating maintindihan na isang banda, ang tao na hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay guminhawa ang buhay, pasok na siya sa bitag ng kaaway. Natrap na siya ng kaaway. Nakuha na ng kaaway ang kanyang kahinaan sapagkat ang kanyang kahinaan ay walang iba kundi ang mga material na bagay sa mundong ito.
Sa kabila niya, hindi niya sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Satanas sa Panginoon Kristo, ang kayamanan ng sanlibutan na ito ay ibinigay na sa akin. Ibinigay ika sa akin. Kaya kung maniniklohod ka at sasamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan ng mundong ito. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat natin maintindihan na huwag tayong managhili kung mayroong mga taong yumayaman na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, na hindi naglilingkod sa Diyos, sapagkat nais ng Panginoon na maging maliwanag sa bawat isa. Kung ganyan ang kalagayan mo, na hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, at ang lahat ng pinagpaguran mo ay nagbunga, ibig sabihin ang sinasamba mo ay kayamanan. At ang kayamanan na yan, ang may pakana, walang iba ang dyablo, na siyang ginagamit ng dyablo upang itrap ang mga taong walang kaalaman sa salita ng Diyos. Subalit ko ikaw naglilingkod sa Panginoon, nananalangin tayo, sumusunod sa salita ng Diyos. Imposible na ang isang tao na nagsasaliksik ng katotohanan na hindi magtagumpay ang kanyang buhay. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nariyan ang mga pamamaraan kung paanong makalugdan ng Diyos ang ating buhay. At oras na makalugdan ng Diyos ang ating buhay, hindi pa naman tayo humihingi, dumadaloy na ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ito ang salita ng Diyos na sa umagang ito, na nais ng Panginoon na iwanan sa inyo. Santiago 1:25. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa sa kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao, at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakakalimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Purihin ang Panginoon at sumayin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Mula sa oras na ito, nawa ang bawat isa ang maging pangunahing hangarin ay alamin ang katotohanan, saliksikin ang salita ng Diyos, at sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, lumaya sa kasalanan, at kasabay noon ang pagpapala ng Diyos ay ating makakamtan. Purihin ang Diyos, at ang lahat ng mga bagay na ito ay binabalik ko ang kapurihan sa Panginoon. In the name of Jesus, Amen.